ang ating Bingo Plus Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. The Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX. Yo, check. Kumusta mga fellow 22s, mga kalinya? Kumain na ba kayo? Sana kung anong oras mo man to pinapakinggan ay nasa magandang lagay ka. Either katatapos lang kumain ng masarap, or uminom ng masarap na kape, or kakain pa lang, or magkakape pa lang. Kung ano man dyan, sana okay ka. Solo ep tayo for this episode. Bihira na rin na nakakapag-record tayo ng ganito, na wala tayong kausap. Pero tuwing may chance na maimbitahan tayo sa mga events at makapagsulat ulit at makapagbahagi ng kwento, ito rin yung chance ko na makapag-share ulit dito sa pod na solo lang, no? Actually, ang tawag natin dito sa segment na to noon ay Basa Trip, no? Kung ano man yung mga nasusulat ko, binabasa ko dito, binabahagi ko sa inyo, kung speech man yan, or post, o kaya sana makasulat pa ng songs, no? Pero ganitong episode siya, so mas maikli palagay ko than usual, and wala tayong kausap. Sana maging ano rin to, stopover din sa inyo or break time, no, sa sunod-sunod nating mga bigating episode na kung sino-sinong mga hinahangaan nating guests ang kasama. So kwento ko lang yung backstory nito, guys, bago ko basahin yung naging speech ko. August 7, minessage ako ni Miss Joyce Alejandro. Teacher siya. Dati na rin kaming inimbitahan sa linya-linya sa St. Paul Pasig, kung saan may mga nag-intern din na mga high school students sa linya-linya. So, minessage ulit ako ni Miss Joyce this time. May kaibigan siyang teacher sa Miriam College Middle School, si Miss Den Babak. Nirefer niya ako, no, na naghahanap sila ng speaker para sa closing remarks ng Buwan ng Wika program ng Miriam College, grades 7 to 12. So, nung sinabi sa akin ni ma'am na iniimbitahan niya ako, tas grabe guys, ang daming estudyante. Ang sabi sa akin, mahigit 1,000, mga 1,800 students. So, pinost ko naman yung photo niyan. Ang dami nila. So, kinabahan din ako, no, dahil parang may pagka-commencement, speaker yung dating. Although buwan ng wika ito. Pero ganun karami. Siyempre pupunta rin lahat ng teachers, possibly may mga magulang doon. So parte siya ng programa nila na may mga competition sila. Siguro may mga kumakanta, may mga nagsasalita, ganyan. So parang ako yung invited speaker doon. So sa totoo lang, hindi na rin ako ganun kasanay, no, na makapagsulat ulit at makapag-deliver ng speech. Sa mga ngayon lang siguro ako napakinggan. Yung background yan natin, na nagsusulat tayo noon. 6 years din tayo nagsulat sa government. Pero pagtas noon, nung naglinya-linya na, ibang style na rin ng writing yung naging focus natin. Mas memes na yung ginagawa natin at content, no? Pero again, yung mga ganitong pagkakataon na na-invite ako, hindi ko talaga siya tinitake for granted. Lagi ko na-feel na, wow, ang swerte ko naman na ma-invite sa ganito. Kaya talagang, as much as possible, kahit pa marami-rami tayong ginagawang kung ano-ano, ay binibigyan ko ng oras, at hindi ko tinatanggihan yung mga ganitong pagkakataon. So, naiisip ko rin lagi, parang, hindi ko man hinihingi, pero laging tuwing pumupunta ako sa mga ganitong event, laging may magandang balik na minsan agad kong na-realize, minsan naman sa tagal, saka ko lang marirealize. Kunyari may isang tao doon na lalapit sa akin, naging part pala siya ng event na yun, na may mga ilang linyang tumatak sa kanya.
para sa akin, yun pa lang, sulit na, no? Kaya para tanggihan yung ganito, nahihirapan ako. And kahit na maraming ibang kasabay na ginagawa, binibigyan ko ng panahon talaga. Ayun, no? Ang dami ko nang sinabi, no? Pero sa totoo lang, may recording ako sa phone ko nito. Gusto ko sana nga may video para ma-share ko rin. Problema, hindi rin ata pwede. At saka, may photographer lang dun yung Miriam. Pero walang video. So, nag-record ako sa phone ko, pero palagay ko malabo eh. Ang ganda lang din sana marinig talaga kung saan sila tumatawa, no? Pero, medyo malabo rin and medyo nahirapan din ako mag-deliver dahil may mga technical difficulties din and may pinapakita rin ako sa harap. Kaya puputol-putol din siya. So, gagawin ko yung best ko. Kami ni Joe, yung nag-edit din itong video natin or ng audio natin para i-simulate siguro, no, na maging as natural as possible yung tunog or yung dating ng recording na to. Ayun. So, lalagyan natin ng ambient sound, ano, or ng sound na parang nakikinig sila. Para siguro madala ko kayo dun sa moment na to na nagde-deliver ako ng speech. Ayun, ito yung speech na ginamit na dineliver ko August 30 sa Miriam College High School or Middle School Covered Courts sa harap ng mga grade 7 to 12. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una, maraming salamat po sa Kagawaran ng Filipino ng Mataas na Paaralan ng Kolehiyo ng Miriam kay Ma'am Den Babak sa pag-imbita sa akin ngayon dito. Sa pampinid ninyong programa ngayong buwan ng wika, ang tuong tema ay Layag ng aming makukulay na kwentong MC o Laya ng aming makukulay na kwentong MC. Ang ganda. Buong Agosto, sigurado ko, marami kayong naging mga makabuluhang gawain at nagbahagi kayo ng inyong mga makukulay na kwentong MC. Ako rin po, may konting kwentong MC. Papunta po rito sa Miriam at pagpasok sa campus, hindi ko maiwasang magbalik tanaw o mapa-throwback. Kapag sinabi kasing MC, para sa akin, filed yan under core mems. Bilang Atenista, alam ito ng marami. Isang linya lang ang nagkokonekta at nagtatawid sa Ateneo at Miriam, ang Friendship Bridge. Grade school, high school, hanggang college, tambay na ako ng Miriam. Dahil bilang taga Novaliches, Quezon City, sakay ako ng school bus na puno ng makukulit na Atenista at Miriamites. Miriamites nga ba ang tawag sa inyo? O Nollers? Anyway, gigising ako ng alas 4 ng umaga, mauuna pa sa Tilaok ng Manok, bibiyahe ng Fairview ng Commonwealth, tawid ng Tandang Sora, Balara o UP, papasok ng Katipunan, mata-traffic, gaya kanina, at dadaan muna ng Miriam bago abutan ng Angelus sa Ateneo. Pauwi naman, dismissal ng 1:30, 2:30 o 3:30 p.m., pero dadaan pa ulit ng Miriam, maghihintay sa busmates, aabutin ang halos alas 5 para makauwi ng bahay kung saan dadatnan kong naghahapunan na ang mga kapatid ko. At patapos ng paborito kong anime na Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho. Grade school hanggang high school, school bus is life. Tapos hanggang college, napapadpad din ako rito tuwing sasabay ako sa ate kong nag-aaral sa Miriam College o sasakay ng jeep sa tapat. Marami akong karanasan at alaala rito sa MC. Merong matamis, pero minsan, meron ding mapait. Matamis dahil minsan ko nang natry ang masasarap niyong pagkain dito. Ang mango crepe with Nutella at ang quail egg siomai. Meron pa ba nito? O nadadaanan ang mini forest at ang Kalachuchi walk. Mga taga-MC rin ang ka-interaction at nakakasuray namin. Pumupunta rin kami rito tuwing fair o kung mapaalad ma-invite as date sa prom. Nasabi ko namang mapait kasi dito ako unang nagka-crush. At wala pa man ang bini noon, tinanong ko na sa salamin kung kailan niya ako papansinin. Pero oh shucks, wala pa rin. Dito ko napagtanto, kaya pala Friendship Bridge ang tawag.
Kasi kahit anong pagpapatawa at pagpapakyut ko sa crush ko, mukhang hanggang friendship lang talaga. At alam naman natin, ang Filipino ng bridge ay tulay. At di ba may kasabihan, tulay in love is to protect a fragile heart. Joke lang, nakuha ko lang yun sa ChatGPT. Ang totoo, naging core sa memes ko ang Miriam dahil dito ko mas natutuhang makitungo sa iba. At bilang nasa all-boys school, ang mas mauunawaan ang mga kababaihan. Tawid tayo pabalik ng Ateneo. Noong kaedad ko kayo, inaalala ko kung anong ginagawa ko. Kung isa ako sa mga nakaupo sa pwesto nyo habang may naimbitahang speaker sa school, siguro A, nakikipagkulitan ako sa katabi ko. B, nakatingin ako sa malayo, iniisip kung anong bibilihin ko sa cafe pag ring ng bell for recess, o paano ako magsusurvive hanggang lunch at dismissal gamit ang baon kong 30 pesos. Or C, nakakulot ang noo, iniisip kung ano bang pinagsasabi ng taong nasa harap. Feeling ko D, all of the above. Kung nakaka-relate kayo ngayon sa mga yan, huwag kayong mag-alala. Gets ko kayo. Nanggaling ako dyan sa pwesto nyo. Pwera biro, may tuturing akong outstanding noong high school. Outstanding, literal na pinalalabas ng classroom at madalas pinatatayo ng teacher sa klase dahil sa kulit. Naalala ko rin, pinangarap kong maging rapper. Idol ko si Tupac, kaya siya ang naging creative grad pick ko. Pero imbis na thug life, ang pinalagay kong tattoo sa abs, hug life. Ang tanging award na nakuha ko nung high school, loyalty award. Sa eskwela, naturingan akong class clown. Hihirit hanggat may pagkakataong humirit. Isang average student, hindi alam ang pakiramdam na masabitan ang maraming medalya sa leeg. Bihirang umaakyat sa entablado. Wala akong moment at litrato na nakangiting kumakagat ng ginto na parang si Kaloy Yulo. Ang closest achievement ko na siguro ay nung mapasama ako sa klaseng pandangal sa Filipino o ang kauna-unahang Filipino semi-honor section sa Ateneo High School. O kung hindi ako nagkakamali, ang kauna-unahan din sa buong Pilipinas. Sanay tayo sa honor section na nakatuon sa math, sa English, sa science. Pero o nga no, bakit wala sa Filipino? Masaya akong napabilang sa section na to at ginalingan ko lalo. Kung babalikan, sa Ateneo ko natuklasan, sa paaralan, ang tatlong bagay na mahal ko. Magsulat, magpasaya, at magbahagi. Communication and creative writing ang naging tracks ko noon sa Ateneo College at kasabay ng pag-aaral ng humanities, natuto rin akong magsulat ng tula at kwento. Yung mga hirit ko, tuloy, mas nagkaporma, mas nagkasaysay, mas nagkalaman at mas nagkalalim. Di ko rin inakala kung saan ako dinala at patuloy na dinadala ng pagmamahal na ito. Di man natupad ang pangarap na maging sikat na rapper o makapasok sa target na top advertising agency bilang copywriter. Lumapit naman ang isang pagkakataon na sa tingin ko nagbuod sa mga bagay na gusto kong gawin. August 2010, isang writer at hinahanga ang Makata, si Michael De Lara ko, ang tumawag sa akin. 23 years old ako noon. Naghahanap daw sila ng Filipino speechwriter para sa nooy binubuong speechwriters group ni Pangulong Noynoy Aquino. Nirefer daw ako ng kaibigan at nabasa rin daw niya minsan ang tula ko sa Heights, ang literary folio namin sa Ateneo. Wow! Sa loob-loob ko, ano namang alam ko sa speechwriting, di ba? Kaya dala ang manipis na resume at makapal na muka. Sumugod ako from Novaliches to Malacanang. Nag-apply at ayun, boogs, pumasa. Naging bahagi ako ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office na attached agency noon ng Office of the President. Mula sa pag-iisip ng susunod na isusulat at ihirit na kalokohan, kinailangan ko ng maghanda sa pagsusulat ng talumpati ng Pangulo ng Bansa. Sa yugtong ito, ako mas natuto, mas tumalas, mas nagbukas ang pananaw sa nangyayari sa mundo. Dito ko nakita ang lawak, ang lalim, ang talab ng wikang Filipino. Si Pinoy ang unang Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas na nagtalumpati gamit ang wikang Filipino sa kanyang State of the Nation address. Sa katunayan, sa lahat ng kanyang sona, Filipino ang gamit niya.
Tuwing humarap si Pangulong Aquino sa mga estudyante, mga magsasaka, mga nurse, call center agents, mga kababayan nating OFWs, nakikita ko, naririnig at nararamdaman kung paano kumikintal sa kanila ang mga hinabing salita, kung paano tumatawid sa madla ang mga mensaheng nais iparating habang sila'y napapangiti, napapatawa, napapakilig, napapamangha, napapaiyak, napapakilos. Sabi ko, ganito pala ang kapangyarihan ng wikang Filipino. Pagkalipas ng ilang kupas na barong at upod na takong ng sapatos, sa tulong ng ilang galon ng kape at di mabilang na balot ng instant pancit canton, sa loob ng 6 na taon, nakapagsulat ako ng mahigit 300 speeches, kasama na ang pagtulong sa pagsusulat ng 5 sona ng Pangulo ng Bansa. Habang nasa gobyerno, nakasama ko naman ng isang kaibigan, dating kasamahan sa Heights at isang visual artist na si Pancha Alvarez. Dahil sa stress sa trabaho, naisip namin gumawa ng isang passion project para makasulat ulit ako ng para sa akin, siya naman makabalik sa pagguhit. Sa isang lined blank notebook, nagsusulat ako ng hirit at one-liners tapos nilalapatan ng drawing ni Panch. June 2012, pinanganak ang linya-linya. Sabi ko, namamangha ako sa mga kasabihan, mga salawikain at sawikain, at naisip ko, paano kaya kung gumawa ako ng mga sarili kong linya? Sakto, libre namang gumawa ng page sa social media. Marami akong pang-araw-araw na karanasan na pwedeng panghugutan. Kaya ayun, sa loob ng mahigit 10 taon, kasama sina Jim Bacaro at Sab Magalona, kasama ang buong team ng linya-linya, nagsusulat ako ng memes sa social media at ng statement shirts na amin namang binibenta. Nakakatuwa rin may mga espesyal na naging bisita sa linya-linya stores. Taong 2015, si then Congresswoman Leni Robredo bumisita sa linya-linya booth sa Global Pinoy Bazaar sa Rockwell Power Plant nung nagbabazar pa lang kami. 2017, si Pinoy hindi nag-state visit pero nag-store visit sa linya-linya Trinoma. Unti-unti nakakabuo na ng sariling community ang linya-linya. Ngayon, nasa mahigit 1 milyon na ang followers namin mula sa iba't ibang social media. At dahil din sa pagbabago ng panahon, katulad ng nagdaang pandemya, kumabig din ang tono ng linya-linya mula sa purong patawa patungo sa content na mas nag-e-empathize, yumayakap at nakakaunawa sa pinagdadaanan ng kapwa. Inabot din tayo ng panahon ng kolaborasyon at masasabi ko, impluwensya ito ng mas nakababatang henerasyon. Mas naging bukas kami sa pakikipagtulungan at paglikha kasama ang mga hinahangaang Filipino musicians, bands, artists, writers, at iba pang advocacy groups. Mula Eraserheads hanggang kay Ebby Dancel, sa Ben and Ben at Lola Amor, sa mga premyadong manunulat na sina Ma'am Luwalhati Bautista, National Artist Ricky Lee at Edgar Samar, hinahanga ang artist na sina Paul Medina Jr., Manix Abrera at Trantadong Kalbo, sa partner organizations and advocacy groups tulad ng Ateneo de Manila University, sa bagong Gokong Wei Brothers School of Education and Learning Design, AHA Learning Center, Potion Project, Special Olympics, Forest Foundation at Save PHCs. Ang mga nakakalap naming pondo sa shirts na ito, ibinabahagi namin sa kanilang mga organisasyon. Si Patricia Evangelista, trauma reporter at author ng best-selling book na Some People Need Killing, kung saan ang proceeds naman ng collab shirt namin ay napupunta sa ResBack sa mga pamilya ng biktima ng drug war. At nito lang, kasama ang ating dating pangalawang Pangulo, Attorney Leni Robredo, mula sa linyang isinulat at ibinahagi niya sa Freedom Wall sa linya-linya headquarters noong nakaraang taon na lagit lagi para sa bayan. Ngayon, isa na siyang statement shirt na suot ng daan-daan at nagbibigay inspirasyon din at paalala sa iba. Noong nakaraang linggo, nagkaroon din kami ng benefit block screening ng film na And So It Begins. Ang kinita ay idodonate sa The Learning Lab at Angat Buhay Foundation. Kakaiba rin yung experience makatabi si Attorney Leni. Ang hirap umiyak at ang hirap ding hindi umiyak. Proud din akong ibahagi noong 2022 nakapagpatayo ang linya-linya sa tulong ng Angat Buhay Foundation ng isang community learning hub sa Area 17 sa UP Campus, kung saan natuturuan ng math at English ang mga bata, lalo na ang mga napag-iwanan noong pandemya. Noong Agosto 2023, may 50 bata ang nag-move up sa programa at proud akong sabihin na dahil ito sa tulong at suporta ng linya-linya community.
Ang The Linya Linya Show podcast nasa ika-5 taon na rin ngayon. Iba't ibang Pinoy creatives at personalities ang nakakausap ko mula sa iba't ibang linya. Nakakatuwa at nakakamangha na mula sa mga simpleng linyang nabubuo habang nasa eskwela, nasa classroom, nasa school bus, posibleng galing sa pagmumuni ko sa campus ng Miriam, na itatanim, tumutubo, unti-unting umuusbong, lumalago, kumakalat, yumayabong hanggang umaabot sa ngayon. Ang mga salitang naririnig natin sa mga talumpati, nababasa sa social media, na isusuot bilang shirts, napupuntahan sa events, naririnig sa podcast, ngayon ay kahit paano nakakapagpasaya, nakakapagbigay kaalaman, nakakapagparamdam at nakakapagpakilos. Hanggang ngayon, bilang manunulat at kami sa Linya Linya, sinisikap naming tawirin ang pagiging content creators patungong impact creators, na hindi lang habol ang pagiging viral pero nagbabahagi rin kung ano ang vital. Hindi para sa clout o magkalat ng disinformation pero makaambag sa truth-telling, ang totoong pagkukwento at pagkukwento ng totoo. From making statement shirts to making a statement. Ang hindi lang magtatak at mag-imprenta ng damit pero ang tumatak sa mga isip at puso ng Pilipino. Tawid tayo pabalik sa tema ng inyong buwan ng wika ngayong taon. Filipino, wikang mapagpalaya. Paano nga ba ako natutulungan ng wikang Filipino na mas maging malaya? Sa malayang pagdana sa araw-araw na karanasan bilang karaniwang Pilipino, sa pagyakap sa wikang Filipino, nagiging malaya rin akong makapagsulat at makalikha, malayang maghayag at magkwento mula sa mga hirit sa school, mga tula sa kwaderno, mga pahina ng talumpati, sa content sa social media, sa episodes ng podcast, sa tela ng t-shirt. Kada linya, nagiging malay ako at nagiging malaya sa paggamit ng wikang Filipino upang maibahagi ang aking naiisip at nararamdaman. At sana, kahit paano, itong mga mumunting linyang ito, makapagdulot ng kahit kaunting positibong epekto sa kapwa at komunidad. Kahit isang simpleng ngiti o kilig o bagay na nakakapagpaisip o nakakapagpakilo sa iba, sulit na. Ngayon, kwento ko to, syempre ako ang bida dito. Pero hindi ako nandito para magbida at idikta sa inyo kung paano gamitin ang ating wika o kung ano at paano maging isang tunay na Filipino. Sa totoo lang, bago pa ako sumampa rito sa entablado, sinasabi at ginagawa na ninyo. Kayong mga kabataan, kasamang nagsasabuhay at nagsusulat ng kwento kung sino at paano nga ba ang maging isang Filipino. Marami tayong wika at mga dialekto. Buhay ang wika at ang sabi nga, ito ay mapagpalaya. Kaya bugs, for the aesthetic ka man o nandito lang para mang dog show, deserve mo ang aura ng paglikha ng malaya. Tandaan nyo, sa paggamit ng wikang Filipino, pwedeng maging very demure, very mindful, at very cutesy. Dahil walang ibang gagamit, magpapayabong at magsasabuhay nito, kundi tayo. Sa akin, hindi kailangang maging makaluma. Pwede kang maging Filipino sa makabagong mundo. Pwede kang maging Filipino habang nakikinig ng K-pop o ng P-pop. Mag-Filipino habang gumagawa ng content o sumasayaw sa TikTok. Pilipinong nakikinig kay Taylor Swift o mas kilala bilang Taylor Marie Joy Batumbakal Dimagiba Swift. Kay Maki or Sabrina Carpenter. Pilipinong tumatumbling sa gymnastics, lumulukso sa pole vault o lumalaban sa esports. Siyempre, ang kalayaang ito may kaakibat na responsibilidad. Tandaan nating ang salitang laya ay mayroon ding alay. Malaya tayong lumilikha, pero sana ay malay din tayo sa responsibilidad na mag-alay ng lakas, talento at talino para ipaglaban ang katotohanan. Imbis na maging bahagi ng Team Kadiliman at Team Kasamaan, maging bahagi tayo ng Team Liwanag at Team Kabutihan. Bago magtapos, mula sa aming older millennials, gusto ko lang magpasalamat sa inyong mga mas bata, sa Gen Z at sa Gen Alpha. Bukod sa mas natututo kaming sumayaw gamit ang TikTok, ang ilan din sa inyo ay ultimate influencers namin. Nagsisilbi kayong tulay sa aming millennials upang maging mas mulat sa paligid. Binibigyan nyo kami ng lakas para isulong ang mga positibo, mas ligtas at mas mapagkalingang mundo. Ngayon, tawid tayo pabalik sa Friendship Bridge.
Ang payo ko sa inyo, maging isang kaibigan. Wag lang siguro yung kwago o lorong galing Canva. Maging tunay na kaibigan, tunay na tao, lalo sa mga nangangailangan. Dami ko nang nasabi. Kaya bilang pagtatapos, nais kong ibahagi ang 2 paboritong linya mula sa guro ng filosofiya na si Father Roque Ferriols, na saktong ika-100 taon ngayon. Una, huwag tanungin kung mahirap, tanungin kung mahalaga. At pangalawa, kapag nasabi na ang lahat ng masasabi, ang pinakamahalaga ay hindi pa rin nasasabi. Ito'y magagawa lamang. Sa mundo ngayong umiinog sa cyberspace, kung saan maraming nag-overtime sa screen time, sana wag nating kalimutang lumabas at danasin ang mundo. Kaya go! Okay lang madapa, dyan ka matututo. Ayos lang magkamali, dyan mo naman matutuklasan kung alin ang tama. Kaya sige, lumabas, kilalanin ang sarili para alam mo rin kung anong impact ang kaya mong magawa gamit ang tunay mong sarili. Dahil habang sagana ang ating wika sa makukulay na salita, sana wag maiwan ang pinakamahalaga, ang gawa. Kaya, A muna kayo dyan, A. Maligayang buwan ng wika sa inyong lahat. Thank you so much. Maraming Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, tingnan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya! At yan guys, ang shinare kong speech, talumpati sa grades 7 to 12. Di ko alam kung anong mapupulot nyo dito bilang mas matatanda tayong nakikinig ng The Linya Linya Show. Pero sana meron pa rin napulot. Or kahit papano, no, maano rin kayo. Ma-inspired din na magtuloy din sa pagsusulat. Or gumawa man lang. Ito na rin yung way ko, no? Bilang ito na lang din yung iba kong nagagawa aside from creating memes or itong podcast natin. Makapagsalita rin sa harap. So, kung tatanungin nyo kung kumusta yung naging event, masaya yung naging event. Ang dami nila guys. Oh my God, mga 1,800 daw na estudyante yun nandun. So ano siya no? Ang daming grade level. So para siyang grade 7 at mga high school students yung nandun. So halo siya. Pero kumbaga, grabing energy, no? Ang lakas ng nagre-react sila dun sa mga binabanat natin, especially dun sa mga references. Hopefully, no, tumatatak naman sa kanila yung mga inimplant kong mga seryoso. Pero ang ganda ng reception, pagkatapos din ng speech, may Q&A na pila-pila rin yung mga nagtanong. Actually, hindi na na-accommodate lahat, no? Pero nakatuwa lang mga bata, no? Usually, 'di ba, pag ganyang mga event, medyo bugnutin na yung mga bata, ang haba ng araw, mainit. Pero grabe energy nila. So nakatuwa, no, yung mga taga Miriam dyan. Meron ba tayong mga listeners na galing MC? Shoutout sa inyo. O kaya mga nanay na may mga anak na taga MC. Or nagturo sa MC. Shoutout sa inyo. No, salamat sa Miriam College Middle School sa pag-invite sa atin dyan. Gusto ko magpasalamat sa mga tumulong sa akin na buuhin yung speech. Matagal ko nakausap si Charles Tuvilla, alam niyo naman, kaibigan natin na nasa Dallas ngayon. Si Rich, na kinonsult ko rin. Silang dalawa yung may significant na binigay sa aking insights para lang mas maging intact yung sulat. Sa team din namin sa linya-linya, sa creatives team namin, kay Gentle Mapago, kay Ali Kirante, at kay Dana Garcia, na pinabasa ko tong speech ko at nagbigay din sila ng input, nag-comment sila, especially dun sa mga references na medyo, syempre, nauhuli na rin ako dyan. Pero ang lakas ng mga binigay nilang references din to keep the attention of the kids, no? So, gusto ko lang din i-share, guys, bago matapos, na every time na naharap ako sa ganito, na na-invite ako,
kinakabahan ako lagi. No? Ang hirap pa niyan kung matagal na akong na-invite kasi mahaba rin yung panahon nakakabahan ako. Lalo na sa last week at saka sa last few days bago siya mangyari. Kinakabahan talaga ako. At saka kinakram ko siya. So, anong nangyari talaga dito? Sobrang dami kong tinatapos at dami kong ginagawa. Last day ko na siguro siya talaga nasulat. Unti-unti ko lang siyang binubuo. Pero nung final day before, doon ko lang talaga siya niratrat. At saka natapos ko siya 2 a.m. Samantalang kailangan kong gumising ng maaga dahil maaga rin yung call time ko sa Miriam. So gusto ko lang diin yun. Kinakabahan ako lagi. So katulad ninyo, no, kung meron kayong presentation, meron kayong report, may kailangan kayong iharap sa mga tao. Nakakaba siya. Never ako nasasanay. Kahit siguro yung mga pinakasanay dyan, kinakabahan pa rin. Pero kailangan kong tanggapin na okay lang yun. At gusto ko rin sabihin na every time na may ganito, no, na nanliliit ako at nararamdaman ko yung imposter syndrome na feeling ko, deserve ko ba yan? Ano namang mabibigay ko sa kanila? 'Di ba? Pero iniisip ko na lang, mas iniisip ko, hindi yung mga pwedeng questionin ako, pero yung mga tao na pwede akong makakonect, pwede akong may mabigay na positive na impact, no? Kahit isang tao lang, no? Kahit isang estudyante lang na may mapulot dun sa sinasabi ko. O sino mang makikinig, kahit nitong sa podcast na to, sa akin sulit na yun. 'Di ba? Pero aaminin ko na ang hirap kalaban ng sarili, lalo na pag iniisip mo kung anong sasabihin ng mga tao, deserve mo ba yan? Iba pa yan guys sa sa battle ko with myself in sharing it, 'di ba? So yung pag-share mismo nung eto, binasa ko sa inyo. Dapat ko ba siyang gawin? Pinost ko yung photos at saka yung yung sulat. Dapat ko ba yung pinost? Na-publish pala siya guys sa spot.ph. Deserve ko ba yun? So salamat din sa spot.ph para sa tiwala na ma-publish ito. At sana umabot sa iba pang tao. Pero yun lagi lang akong napapa-question kung deserve ko ba siya. Pero nilalabanan ko yun kasi parang again, babalikan ko sa, hindi naman yan para lang sa akin, pero kung meron akong nababahagi sa iba na may napupulot sila, bakit ko rin yun ipagkakait sa sarili ko sa iba, 'di ba? And ang iniisip ko rin guys, no, kung yung mga tao nga na may masamang hangarin, naghasik ng lagim, ang lalakas ng loob magsalita, no, ang lalakas ng boses. Pero ako naman at marami sa atin na may sinusubok gawing mabuti para makatulong or may ma-share sa iba. Baka naman kailangan ko rin lakas-lakasan ng loob ko at yung boses ko. Baka kailangan nating gawin yun para naman mabalanse, no? At hindi manaigang team kadiliman at kasamaan. Yan. So, pero yun, inaamin ko na ang hirap niya. May internal battle lagi. Pero yun, lalo na pag humarap ka sa crowd na yan, talagang malulula ka. Ang dami nila at nakakaba. At ayokong itanggi yun. At okay lang yun. Okay lang kabahan. Pero hindi siya mawawala. Pero tatawirin mo lang siya. So sana, ikaw na nakikinig, umabot ka dito sa part na to. Kung may pagkakataon kang magsulat ulit or maging creative, gawin yung gusto mong gawin, sana kunin mo yung chance na yan. No? And gusto kong sabihin na gawin mo siya ng kinakabahan. Gawin mo nang may duda ka sa sarili mo. O nang hindi ka sigurado. Pero gawin mo. No, pagkatapos tignan mo kung ano yung mangyayari, ano yung epekto sa iba, ano yung epekto sa iyo, at kung saan ka dadalhin yan. Kasi ako, yun, sabi ko nga dun sa start nito, parang nagugulat ako every time na ginagawa kong tawirin or i-challenge yung sarili ko, pumayag. Laging may unexpected na balik na hindi ko mapagpapalit. So, kwento ko na rin, no, na pagtapos ng speech, mga batang lumapit sa akin na sobrang interested na mas matuto pang magsulat, na-inspire daw sila, pina-follow daw nila yung linya-linya, yung isa may t-shirts daw siya ng linya-linya, bigay daw ng nanay niya, yung isa nagpabasa sa akin ng mga tula niya. So nakakatuwa, no, na sa akin sulit na sulit yun. May isang bata na lumapit na nagpapabasa ng mga gawa niya. Sana na-inspire ko rin siya. At sana magtuloy siya magsulat. Sana mabasa ko pa yung mga ibang gawa niya, makapagbigay ako ng input. Kasi alam ko yung pakiramdam na yun nung ako yung nasa posisyon niya na
pinapakita ko yung gawa ko sa mga taong hinahangaan ko. Ang laking bagay sa akin, ang laking impact sa akin. So, sana yun lang na may magawa naman tayong positibo na gamit itong sharing na ito. No? So, sa mga nakinig, maraming salamat sa inyo. Again, sana mas mapadalas pa tong pa-solo episode natin. Makapag-share naman ako sa inyo ng ako lang, nang hindi lagi akong syempre nag-a-adjust din sa kausap natin. Although na-enjoy ko yun. Pero sana, mas magka-oras pa. Maraming nangyayaring bago, guys. Abangan ninyo. Maraming nangyayaring bago sa Linya Linya Show. Marami akong pine-prepare ng mga bagong segment sa mga taong, kasama yung mga taong hinahangaan ko. Sana tuloy lang. Kung di pa kayo nakasubscribe sa Linya Linya Show, sana mag-subscribe na kayo. Ibabalita ko rin sa inyo na may YouTube channel na ang Linya Linya at ang Linya Linya Show. Doon namin ina-upload. Hanapin nyo sa YouTube. Sana manood din kayo doon kung nahirapan kayo sa Spotify. Comment din kayo doon. Share nyo tong episode na to. Share nyo yung mga episode natin. Syempre, punta kayo sa linyalinya.ph. Ang dami nating mga bagong collaborations dyan. Marami tayong mga bagong products. Sana tangkilikin nyo rin. At i-follow nyo ang Kape-Kape by Linya Linya sa Instagram, sa Facebook. At saka, bisitahin nyo kami sa Shangri-La, sa Poddy Rock Studio, sa 5th level ng East Wing ng Shangri-La Mall, Shangri-La Plaza. Like and follow nyo, Poddy Rock Studio. Maraming mga bagong kanta, mga gawa ni Jim yan. Para sa mga pamangkin nyo, sa mga anak nyo, bisita kayo sa Poddy Rock Studio. Enjoy na enjoy mga bata dyan. Inclusive play center siya. May music classes kami, may art classes. Ang gagaling ng teachers namin. Gaganda ng feedback ng mga parents. So kung may mga anak kayo dyan o pamangkin, Poddy Rock Studio. Andyan din ang Breakout PH, no, sa mga fellow 22s dyan na nakatry na ng Breakout, balik kayo, or hindi pa nakatry, hanapin nyo rin yung Breakout PH, sundan nyo rin yan. At ang Heroes headquarters din, na para rin sa mga chikiting din yan, sa mas twins naman, pwede rin yan. Sa Shangri-La meron ding Heroes. At yun lang, no, sana sa mga sa mga nasa Makati area or nakakabisita dyan, check out nyo rin yung Big Fuzz sa Morsolo Street, Creekside Mall, 2nd level. Find the red door. Daming ganap, guys, pero sana may oras pa rin na makapagpahinga at makapagmuni-muni. At ingat kayo lagi. Salamat, guys. Bye-bye. Syempre, bago tayo magtapos, biggest shoutout sa ating sponsor, Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Boom!